Ayan oh, BP Sara, hindi pa nakalagay. O ito. BP Sara remarks, no, among reason cited for denial of Duterte's interim release. Alam niyo ho yung sinabi? Yan ho yung jailbreak mga kababayan At isa pa po, ang nakikita ko mga bossing, ito sa akin lang, maaaring mali ako, maaaring tama. Isa din po yung Senado. No? Yung pagbobotohan nila, yung pagboto-boto nila na iuwi ba o i-bring him home ba o sa bahay ikulong si Duterte, nakaapekto din po yan. Bakit to? Sasabihin ng ICC, bring him home, ikulong na lang sa bahay. Eh paano kung sakaling pagbigyan namin yung bring him home ninyo? Diba? Baka bigla namang mawala si Duterte, hindi na lang magpakita sa amin. Di po ba mga kababayan? Yan, isa din yan sa nakakaudlot doon sa bring him home nila. Bakit? Pag inuwi namin to, kawawa na yung mga pamilya ng biktima. Hindi na makakakuha ng kanilang mga ng kanilang pagkapanalo. Bakit to? Eh, ang lakas nyo dyan sa Congress sa Senado Diba? Yung mga senador ho natin na mga DDS, bopols din Sorry mga kababayan. O kahit yung mga DDS, kahit sabihin nyo na si Mark Ramos ang yabang naman, sinasabihan ng mga bobo o bopols yung mga senador. Bakit to? Akala nyo ba lahat ng nandyan matalino? Hindi. Ilang milyon ang Pilipino? 119 million ho ang Pilipino, mga kababayan. Panigurado ko, may mas matatalino dyan sa 24 mga senador na nandyan ho, mga bossing. Kaya lang, walang tsansa na makatakbo. Kapag ka nga, di ba, pagka walang makinarya, yung isang tao, disqualified na. Hindi na makakasali sa halalan. Di ba? Nagkaroon lang ho ng mga pagkakataon, yung iba dyan, na hindi ko nila lahat na BO-BO na mahina ang kukote. Kaso nagkaroon lang ho sila ng pagkakataon na magkaroon ng makinarya, mga bossing. Pero, kung mamimili ka sa 119 million na Pilipino, panigurado ko, mas may lulutang na mas matatalino sa ating mga senador. Di ba? Bopols, bakit to? Hindi marunong mag-isip No, gusto pala nilang iuwi si Duterte. Ang ginawa, ayun, halatang halata. Di ano iisipin ng ICC niyan? Pag inuwi sa Pilipinas si Duterte, hindi magiging patas yung laban. Kawawa yung mga biktima. Bakit? Yan pa lang, Senado pa lang nila, Tingnan mo, yung niya, yung power ng mga Duterte. May Duterte Black pa. Diba? May Duterte Black pa. Kung nagkunwari kayo, wala kaming pakialam dyan kay Duterte. No? Pagka napatunayan dito sa Pilipinas na na convicted talaga, nako, ikukulong namin dito sa Pilipinas. Wala Kasi pangalandakan, Duterte. Hindi pinagbigyan. Pati interim release. Wala na. Di ba? Pakinggan natin ito, mga bossing. Asan ba ito? Kasi naman nung mga time na yun talagang may mga nagke-question na parang dapat hindi ganun ka vocal kasi it might affect kung ano man ang magiging desisyon ng ICC. Tapos vice presidente pa ang anak. Sabi ni Amor Robles, bawal ang drama sa ICC. Koreko, totoo. Kung hindi siya nakumala sa ICC, pwede siguro house arrest, sabi ni Maxim. Kung hindi kumala sa ICC ang Pilipinas o hindi tinanggal ni Duterte sa ICC ang Pilipinas, tapos siyempre magkakaroon ho ng usapan yan. Ano ba? Pababalikin ba o hindi? Baka hindi pa din ho pabalikin yan Bakit? Yung mga senador ni Duterte, pinapahalata na magiging bias ang gobyerno ng Pilipinas kapag ka sa Pilipinas inuwi at inimbestigahan at nilitis ang dating Pangulong Duterte. Tapos with matching vice president pa. Di ba? Makikita nila, maiisip nila, nako, wala, lugi yung mga biktima di umano dito sa mga ito. Kaya dito lang siya sa ICC.
Baka gusto din ni Inday Sara Duterte yan eh, na manatili ang dating Pangulo doon. Bakit to? Eh baka kailangan pa sa 2028. Di ba? Sa nakikita ko doon sa mga kilos, sa mga ginagalaw, pati yung mga jailbreak ni Inday Sara Duterte, feeling ko sinasadya niya na sabihin yung mga yon para nandun lang ang dating Pangulo. Siguro iniisip niya din na, maganda naman yung tinitirhan niya dito, maayos naman yung kwarto. No? Mas okay siya dito. Walang masyadong politika, etc., etc. O sige, gamitin muna kita sa 2028 election. Sasabihin ko muna doon sa mga bobotante natin, na ako ang tanging magiging presidente na makakapagpauwi sa iyo. Di ba? O, tuloy. At saka yung parang sinabi niya pa na uuwi niya sa Davao. Oo. Parang gusto sa Davao. Yes. Dapat kasi sa host country lang Yun. magsistay sana parang may balak puntang Davao. So, mabuti pa, kausapin natin, yun pong nagsabi, actually, hindi lang nagsabi. Meron siyang payo noon pa man. Dito Dali, ang katin ng mata ko. Inaantok na ako. Tuloy tayo, game. Tama, sa kaingayan ng Vice, sabi ni Marilyn, sa kaingayan ng Vice President at sa pagsuporta ng 15 senador, kaya hindi pinayagan ng request nilang delegado raw. Yes. ng mga Duterte, sinasabi niya na baka mag-backfire yung mga Sinabi niya yan ginagawa. dito sa Dito show sa show natin. natin. Sinabi niya Oo. yan, ano. So, mabuti na siya kausapin natin. Kaya ito, wag na nating ituloy ito. Dito na lang. Mukhang malabo talagang ma-appeal pa nila or whatever. Kasi sabi ho dito, mga bossing, ni Pulong Duterte, ayan dali lang Sabi ni Pulong Duterte, mga kababayan, this decision is a gross and disgrace miscarriage of justice daw ho, sabi ni Pulong. Unang-una, wala pa naman din yatang tumatanggap na bansa sa tatay mo. Diba? Bago bigyan ng interim release, hindi naman po sa Pilipinas dadalhin yan eh. Kailangan may isang bayan o isang bansa na tatanggap sa kanyang ama. Wala naman yata tumatanggap doon sa kanyang ama. Syempre, sila Koopman din, nagmamadali, ipinasa. Akala yata ni Koopman, kapag inialok nila ang dating Pangulong Duterte sa ibang bayan, tatanggapin agad-agad. Hindi. Kaya bigla, di ba, napaatras sila Koopman, wag muna. Hinihiling namin na wag muna kayong maglabas ng desisyon doon sa interim release namin. Kasi, yung inaasahan nila na may tatanggap doon sa kanyang tatay o doon sa kanilang kliyente, wala. Paano yun? Miski yata hanggang ngayon. Sino talaga ang tatanggap na bayan dyan?